Kamusta mga amigo? Ito nga pala ulit si Tito Roy at meron lang tayong bagong topic dahil isa-shout out ko lang si Amigo Desmarie dahil meron siyang request na topic. Ang topic na request niya kay Tito Roy is, Tito Roy, saan ka ba mas papabor? Sa live-in or kasal? So, medyo sensitibo tong iyong topic, Amigo Desmarie, pero medyo maraming kailangan natin himay-himayin yung mga itong topic na to. Pero sige, pagbibigyan kita, Amigo Desmarie, sasagutin natin yan. Di bali, sige, unahin natin yung kasal. Yung kasal kasi, usually, pabor to sa mga babae. Usually, laging pabor na pabor to pagdating sa mga babae. Kasi halimbawa, magloko yung asawa mo, pwede mo siyang kasuhan, di ba? Pwede mo siyang kasuhan, kung sakaling mambabae siya, pwede mo siyang kasuhan agad. At laging pinapaboran sa batas yung mga babae. Laging mas pinapaboran niya kaysa sa mga lalaki. And then, kaso nga lang pala, for me, ang disadvantage naman yan, ang dami kasi naghihiwalay ngayon, di ba, yung mga kasal na. Darating sa punto na at the end, hindi naman pala talaga yun yung gusto talaga nila. And then at the end, isipin mo, ang laki-laki ng ginastos nyo dun sa kasal. Di ba, ilang daang libo or ilang libo yung ginastos nyo sa kasal. Tapos maghihiwalay kayo, tapos at the end, magpa-file pa kayo ng annulment, di ba? Magpa-file kayo ng annulment at napakamahal din ng annulment, hindi biro ang annulment. Tapos yung time mo pa dahil kailangan mo umattend ng mga hearing diyan, di ba? So talaga napakalaking abala. 'Di ba? Tapos naman doon naman sa live-in, usually naman sa live-in, usually kasi ngayon parang nino-normalize na nila yan di ba? Kasi yung live-in kasi, ang advantage naman niya, makikilala mo ng mabuti yung partner mo, di ba? Bago mo siya pakasalan, di ba? Pwede mo siyang pakasalan pagka nakilala mo na siya mabuti. Kasi unang-una, ang partner mo, makikilala mo talaga yan pagka yan is nakasama mo na sa iisang bubong. Doon mo na talaga malalaman ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Kaya minsan, yung iba, hindi pa nagkakasama sa iisang bubong tapos nagpakasal at nakilala nila yung isa't isa, doon sila naghihiwalay. Di ba? Yun yung nangyayari. Pero ang tip ko lang, kunyari, sa mga lalaki muna. Sa mga lalaki, kung talagang gusto mo magpakasal, pinakamaganda na magpakasal ka, hintayin mo muna yung prime mo bilang lalaki. Halimbawa, nasa 35 to 40 ka na, di ba? 40 to 45, di ba? Kasi yan yung meron ka ng pera talaga Kung sakali magkaanak kayo, magkapamilya kayo, is masusustain mo na yon. Papapag-aral mo yung magiging anak ninyo, mabibigyan mo buhay yung pamilya mo, makakapagpakasal kayo ng maayos, madidiwang nyo yun ng maayos dahil financially stable ka na. Sa mga babae naman, masasabi ko lang, bago kayo magpakasal, di ba, kilalanin nyo munang mabuti yung gusto nyong makasama pang habang buhay. Usually, yung prime age ng babae, halimbawa, bata pa kayo, huwag nyo sayangin yung age ninyo, yung prime age ninyo, mga babae. Halimbawa, nasa 20s ka, 22, 24, 22 to 24, or 28 hanggang 29, di ba? O sabihin na natin na 22 to 29 years old. Sa mga babae, huwag niyo sayangin yung prime age na yan kasi yan yung sobrang daming dudumugin kayo ng iba-ibang mga guys na lahat sila nagpapasikat sa inyo. Kayo na lang yung mamimili doon. Ngayon, pwede niyong i-pick yung the best. Diba? Huwag niyo sayangin yung prime ninyo para doon sa mga babaeng amigo ko. So, ayun lang. Ang maiko-comment ko or mai-advise ko tungkol sa kasal at live-in, Amigo Des, sana nasagot ko maayos yung iyong
topic, yung katanungan mo. And then, hindi naman ako eksperto pagdating dito. Pero kung meron kayong opinion, mga amigo, pwede nyong i-comment para malaman natin kung sino ba talaga yung tama or ano ba talaga mas tama, kasal ba o live-in muna. So, kita-kita tayo ulit sa next video ko. Mga amigo, mahal na mahal ko yung Tito Roy. Ingat kayo palagi at galingan nyo lagi sa buhay. Bye!